Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mga kapatid na mag-aaral, narito naman tayo sa pagpapatuloy sa ating pag-aaral sa sirah o talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong nakaraan na aralin ay ating tinalakay ang kwento ng elepante. At ngayon ay dito na tayo sa pangatlong aralin. Tatalakayin natin sa aralin ito ang pangatlong kabanata na binubuo ng tatlong punto. Una, ang kamatayan ni Abdullah, ang ama ng mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, Abdul Muttalib, ang lolo ng mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Pangatlong punto, Abdullah, ang ama ng mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Pero bago yon, babalikan muna natin ng mabilisan lamang ang kwento ng elepante. Ang kwento ng elepante, ito yung kasaysayan ng hukbo ng mga elepante. Ay nangyari sa taong pagsilang ng propeta o pagsilang sa propeta. Si Abraha ay isang gobernador ng Yemen na nasa ilalim ng kapangyarihan ng hari ng Ethiopia. Ang Yemen ay bahagi ng kaharian ng Ethiopia noon. Si Abraha ay nagbalak na magtayo ng tadhana sa Sana'a. Ang Sana'a ay sa Yemen, sa kasalukuyan ito yung kapital ng Yemen. Tulad ng Kaaba sa Makkah upang aanyayahan ang mga Arabo na magsagawa ng Hajj sa Sana'a kaysa sa Kaaba. Kaysa sa Kaaba sa Makkah na may layuning ibahin ang pagpapalitan ng kalakalan patungong Yemen. Iminungkay niya ito sa hari ng Ethiopia na sumang-ayon naman sa kanyang balak. Kaya ang tahanan dambana itinayo. Sa madaling salita, ito ang kwento ng elepante, ito yung kasaysayan ng hukbo ng elepante. Nasa pamumuno ni Abraha. Si Abraha ay gobernador ng Yemen sa ilalim ng, at ang Yemen sa panahon na yon ay sa ilalim ng hari ng Ethiopia. Siya ay nagtangkang tinangka niya na wasakin ng Kaaba at hindi sila nagtagumpay. Anong nangyari sa kanila? Dahil sa pangangalaga ng Allah sa Kaaba, sa sagradong bahay na Kaaba, yun ay nasa Makkah. Anong nangyari? Ito na yung tutunghayan natin na matutunghayan ito sa Surah Al-Fil. Ito isang kabanata sa Banal na Quran na ang pangalan ay Surah Al-Fil o Surah na ang pangalan ay Fil. Dito matutunghayan yung kasaysayan ng mga hukbo ng mga elepante. Hukbo ng kawan ng sundalo o mga tahuan ni Abraha na kasama nilang mga elepante na sinalakay nila ang Kaaba. Ano nangyari? Dahil sa pangangalaga ng Allah, ito yung nangyari sa kanila, matutunghayan natin sa Surah Al-Fil. Sinabi ng Allah sa Banal na Quran, ito yung summarized na nangyari dito sa kwento ng elepante o hukbong may kasamang elepante. Sinabi ng Allah sa Banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Hindi mo ba napagmasdan o Muhammad kung paano pinakitunguhan ng iyong Panginoon ang mga hukbong may kasamang elepante? Alam yajal kaydahum fi tadlil. Hindi ba niya ginawang bigo ang kanilang masamang tangka upang wasakin ang Kaaba
na naging sanhi ng kanilang pagpanaw. Warsala alayhim tayran ababil. At siya ay nagpadala ng mga kawan ng ibon laban sa kanila. Tarmihim bihijaratin min sijil, na nagpupukol sa kanila ng bato, sijil. Yari sa pinatigas na luad o tin o putik. Pinatigas. Ayon sa mga nagpaliwanag sa salitang sijil, ito yung bato na mula sa impyerno. Ayon sa ibang scholar, ang sijil daw ay bato na mula sa impyerno na dala-dala ng mga ibon upang patayin o dipinsa ng Allah ang sagradong bahay sa pamamagitan ng pagpadala niya ng mga ibon, na ang mga ibon naman ay mayroon silang dalang mga bato na tinatawag na sijil, yari sa pintigas na luad. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, at sila ay nagmistulang sinalantang mga tuyong dayami. Ibig sabihin, sa madaling salita, ang hugbo ng elepante o hugbo ng mga elepante sa pamumuno ni Abraha, hindi sila nagtagumpay dahil sila ay namatay dahil ipinadala ng Allah ang mga ibon na mayroong bato, tatlong bato. Ang dalawang bato nasa dalawang kamay. Bawat isang ibon ay may tatlong bato. Ang tatlong bato ay nasa dalawang kamay at isa sa kanilang tuka sa bungangan ng ibon. At yun inuhulog nila doon sa mga kawan ni Abraha, at sa madaling salita, sila ay namatay. Namatay yung mga kawan ni Abraha at natira si Abraha, pero kinalaunan namatay si Abraha dahil nagkasakit, dahil nalalagnas ang kanyang katawan nung mahulugan siya ng bato ng mga ibon. Yun po yung sa madaling salita sa summarize ng kwento ng elepante. Ngayon, dadako na tayo dito sa ating pangatlong aralin. Tutungay natin ang tatlong punto na nabasa natin. Dadako na tayo ngayon sa ating pangatlong paksa o pangatlong aralin, na ang pamagat medyo nawala tayo ng... Okay. Narito na tayo ngayon sa ating pangatlong paksa o pangatlong aralin. Ang unang punto dito ay ating tutunghayan ang kamatayan ni Abdullah, ang ama ng propeta. At ating babasahin sa mabilisang pagbasa lamang. Ang mga scholar ay nagkakaiba kung ang kamatayan ba ng ama ng propeta sallallahu alaihi wasallam nangyari bago matapos siyang ipinanganak. Subalit marami sa kanila na pinanghahawakan na siya ay namatay noong hindi pa siya isinilang. Gayunpaman ay walang pag-alinlangan na ang kanyang ina ay namatay sa pagitan ng Makkah at Madina sa Al-Abwa, nang siya ay dumaan mula sa Al-Madina galing sa pagbisita sa mga kapatid ng kanyang ina noong mga panahon yun. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nasa ika-6 na taong gulang pa lamang. Sa madaling salita, ang pinanghawakan ng mga scholar, ang mas malapit na pangyayari o nangyari ay ang tatay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namatay nung si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay
hindi pa ipinanganak, nasa tiyan pa lang ng kanyang nanay. Buntis ang kanyang nanay sa madaling salita. At ang kanyang nanay ay namatay sa Medina nung siya ay pumunta doon. Ang kanyang lolo si Abdul Muttalib ay kumalinga sa kanya at minahal siya nito ng isang pagmamahal na hindi niya naipakita sa sarili niyang mga anak. Hindi niya ito inaalisan sa kanyang tabi. At walang sinuman sa kanyang mga anak ang umuupo sa kanyang kama dahil sa kanilang paggalang sa kanya, maliban sa mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Nang makita ng ilan sa mga taong nagpupunta sa Makkah mula sa tribe ng Banu Mudlij sa Al-Qafa, ito ay pangalan ng pamilya at ang kanilang lugar. Sinabi nila sa kanyang lolo, alagaan mo siya. Ang tinutukoy dito ang Propeta Muhammad. Wala pa kaming nakitang paa na kahintulad ng paa sa Al-Maqam ng higit dito. Ibig sabihin, ang paa ng propeta ay kahalintulad ng paa sa Al-Maqam. Ang Maqam, yun yung place doon sa Makkah kung saan doon tumayo. May bakas yung tanda na ang pagkaapak ni Propeta Abraham nung itinayo niyang ang Kaaba, nung itinayo niya kasama kanyang anak si Ismail. Bali, yun yung napansin ng mga tao. Sinabi nila sa lolo ng propeta na alagaan si Propeta Muhammad. Ano naman ang sinagot ng kanyang lolo? Pakinggan mo ang sinasabi ng mga taong ito, sabi ng kanyang lolo. Ang sabi niya sa kanyang apo na si Muhammad, siya ay nalagan nito. Namatay ang kanyang lolo noong siya ay 8 taong gulang. Iniwan siya sa pangangalaga ni Abu Talib. At sinabi niya dito na O Abdul Manaf. Si Abdul Manaf ay pangalan ni Abu Talib. Yun yung pangalan niya, tunay na pangalan niya Abu Talib, ang amain ng propeta. Ang kanyang pangalan ay tunay na pangalan ay si Abdul Manaf, kaya tinawag siya ng kanyang tatay si Abdul Muttalib. Sabi ni Abdul Manaf, inihahabilin ko sa iyo ang nag-isang bata kung ako ay mamamatay, na nag-iisa matapos mamatay ang kanyang ama, at parang ako na ang kanyang ina. Kung kanino siya naging malapit kaysa sa atay na at mga bituka ng kanyang ina. At ikaw ang aking paboritong anak. Ito yung sinasabi ni Abdul Muttalib sa kanyang anak na si Abdul Manaf o si Abu Talib, na kapatid ng tatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ikaw ang aking paboritong anak sapagkat ipinagtatanggol mo ang naaapi at tinutulungan ang mga iba. Dito sa puntong ito ay mapapansin natin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lubusang ulila o ulilang lubos. Dahil una, namatay ang kanyang tatay bago siya isilang, bago siya ipinanganak. Okay. Pangalawa, namatay naman ang kanyang nanay na siya ay nasa murang edad pa lamang. Siya ay nasa ika-6 na taon. Pangatlo, namatay naman ang kanyang lolo nang siya ay nasa 8 taon. Ibig sabihin, 2 taon lamang siya inalaga ng kanyang lolo nung siya ay nagkaedad ng 6 hanggang 8. At pagkaraan nun, naiwan naman ang pangangalaga kay Propeta Muhammad sa kanyang tiyuhin o amain na si Abu Talib. Simula nang siya ay sa gulang ng 8 hanggang sa kanyang pagtanda at hanggang
At bago yon ay siya ay nakapangasawa at ang tumayong magulang siyempre ang kanyang amain na kapatid ng kanyang tatay na si Abu Talib o si Abdul Manaf. Bali, yon mga kapatid, si Propeta Muhammad ay ulilang lubos o lubos ang ulila dahil na natunghay natin na sa murang edad ay wala na siyang mga magulang. Ngayon, dadako tayo dito sa kasaysayan ni Abdul Muttalib, ang lolo ng mensahero ng Allah. Si Ibn Ishaq ay nagsabi, si Abdul Muttalib isa siya sa pinuno ng Quraysh. Ang Quraysh ay isang tribo. Si Abdul Muttalib ay kabilang sa pinuno ng Quraysh. Siya ay tumutupad sa mga ito yung katangian. Tutunghay natin ngayon yung kasaysayan ni Abdul Muttalib, ang lolo ng propeta, lolo ng mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam. At dito magsisimula sa kanyang naisalaysay ang kanyang mga katangian. Siya ay tumutupad sa mga kasunduan, nakapagpakita ng isang marangal na katauhan. Minahal niya ang mga mahihirap at nangangailangan. Ginawa niyang hanap buhay ang paglilingkod sa mga naglalakbay para sa Hajj, nagpapakain sa mga taong nasalanta ng kalamidad, at nilalabanan niya ang mga nang-aapi. Palagi na siyang nagpapakain ng mga maiilap na mga hayop at ibon sa mga tuktok ng kabundukan. Meron siyang mga anak. Ang pinakamatanda rito ay si Al-Harith, na binawian ng buhay ng kanyang kapanahunan. Ang mga anak ni Al-Harith ay nayumakap sa Islam. Ibig mga pinsan ng propeta ay sina Ubaidah, na batay sa labanan ng Badr. Ang Badr ay isang lugar na kung saan doon nangyari yung unang labanan sa Islam sa pamamahala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung tinatawag na Ghazwat Badr o labanan ng Badr. Yun ang nangyari doon sa Badr. Ang Badr ngayon ay nasa isang lugar o isang probinsya nasa loob ng region ng Al-Madinah Al-Munawwara dito sa Saudi Arabia. Kabilang sa mga anak ni Al-Harith ay si Rabi'a, Abu Sufyan at Abdullah. Isa rin sa kanyang mga anak ay si Zubair bin Abdul Muttalib, buong kapatid ni Abdullah. Ito yung si Zubair ay kasama sa kapatid ng tatay ng propeta sa ama at nanay, dahil ang lolo ng propeta ay marami siyang anak, halos 20 ang kanyang mga anak. Ibig sabihin, mga kapatid yun ng tatay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, magkakaiba ang nanay. Kaya sinabi dito na si Zubair ay buong kapatid ni Abdullah, sa ama at ina, na naging pinuno ng Banu Hashim. Banu Hashim, ito yung kanilang pamilya. Si Hashim ay ito yung tatay ni Abdul Muttalib. Ibig sabihin, lulo na ito ni Propeta Muhammad sa tuhod. At Banu al-Muttalib, ito yung pamilya al-Muttalib. Si al-Muttalib, ito yung kapatid ni Hashim, na tatay ni Abdul Muttalib. Ibig sabihin, si Abdul Muttalib na lulo ni Propeta ay tiyuhin niya si Al-Muttalib. Kaya siya ay binansagan ng Abdul Muttalib. Actually, ang pangalan ni Abdul Muttalib, ang lolo ng propeta, ay si Shaybah. Pero pinangalanan siya ng Al-Muttalib. Matutunghayan din natin to. Ang ibig sabihin ay alipin ni Al-Muttalib dahil nakita ng mga tao nung bata pa siya, si Abdul Muttalib, si Shaybah, na ang kanyang naging bansa kay Abdul Muttalib,
dala-dala siya ng kanyang tiyuhin na si Al-Muttalib. Kaya tinawag siya ng mga tao na alipin ni Al-Muttalib. Kaya ipinaliwanag niya Al-Muttalib na si Shayba o si Abdul Muttalib hindi niya alipin, bagkus siya ay anak ng kanyang kapatid na si Hashim. Okay. Ang buong kapatid ni Abdullah na naging pinuno ng Banu Hashim at Banu Al-Muttalib noong labanan ng Al-Fujar. Ang Al-Fujar ang mga mapaniil. Isang marangal at isang makata. Subalit hindi niya inabutan ang Islam. Okay? Hindi niya inabutan ang Islam. Ang mga yumakap sa Islam sa kanyang mga anak ay sin Abdullah, namatay sa labanan ng Ajnadain. Ito ay isang uri ng labanan din na nangyari sa unang panahon sa Makkah. Isa sa kanyang mga anak, si Duba, si Majil, si Safiya at Atika. Kabilang din sa mga ito ang yumakap sa Islam sina Hamzah bin Al-Muttalib at Al-Abbas. Ang iba pa sa mga anak ay si Abu Lahab na namatay ilang sandali makalipas ang labanan ng Badr. Ang kanyang mga anak ay si Utayba, kalaban ng propeta, at napatay. At mabangis na hayop, siya ay mayroong dalawang anak na sina Utbah at Mut'ab na yumakap sa Islam sa araw ng pananakop sa Makkah. Ibig sabihin, ito na yung victory nung lumikas na si Propeta Muhammad SAW papuntang Madina nung panahon at naitatag niya ang Islamikong pamahalaan sa Madina at bumalik siya sa Makkah sa kanyang lugar ng kapanganakan at sa madaling salita na victory nila sa ilalim din ang Makkah sa pamumuno ng Propeta Muhammad SAW sa panahon na yun si Propeta Muhammad SAW bilang propeta ay siya rin yung namumuno, siya rin yung pinuno ng pamahalang Islam sa panahon na yun. Kasama sa kanyang mga anak na babae ay si Arwa, ito yung mga anak ni Abdul Muttalib. Kasama sa kanyang mga anak ay si Arwa na pangasawa ni Karaz, Rabia bin Habib bin Abdul Shams na naging anak nila si Amir at Arwa. Na pangasawa ni Arwa si Affan. Si Affan bin Abil As ibn Umayyah na naging anak nila si Uthman. Si Uthman ito yung pangatlong pinuno ng mga Muslim. Pagkaraan ng Propeta Muhammad SAW ay may sumunod na namuno sa mga estado ng Islam noong panahon na yun. Pagkaraan ng Propeta, una si Abu Bakr, then si Umar, then pangatlo si Uthman. Dito yung si Uthman. Si Uthman yung pangatlong khalifa o namuno sa estado ng Islam noong panahon na yun. Pagkatapos ay nag-asawa siyang muli kay Uqba bin Abi Mu'ayt na naging anak nila si Al-Walid bin Uqba at nabuhay siya hanggang sa panahon ng pamamahala ng kanyang anak bilang isang khalifa, si Uthman. Ito na yung mga tinutukoy dun sa yung labanan ng Fujar. Hindi natin talaga dito tayo sa karugtong ng kasaysayan ng lolo ng Propeta Muhammad. Gayon din ang kabilang sa kanyang mga anak na babae ay si Al-Barra bint Abdul Muttalib, ang ina ni Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Kabilang din sa mga ito si Atika na ina ni Abdullah bin Abi Umayyah. Siya ang nanaginip bago ang araw ng Badr. So, sabi natin kanina, ang Badr ay isang lugar,
na kung saan nangyari ang labanan, kaya tinatawag na labanan ng Badr nangyari yung labanan sa pagitan ng mga Muslim sa pamumuno ni Propeta Muhammad at ang mga hindi mananampalataya. Kung siya ba ay tumanggap ng Islam o hindi, mayroon pa ring pinagtatalunan tungkol dito. Yun, hindi ang mga scholar hindi nila na pagtanto na itong anak ni Abdul Muttalib na si Atika ay tumanggap pa sa Islam o hindi. Hindi nila napagtanto. Sa madaling salita, may sising ko lamang ang napagtanto ng mga nagsalaysay sa kasaysayan ng propeta at mga kanyang mga magulang sa panahon niya ay doon sa mga kanyang tiyuhin, mga kapatid ng kanyang tatay, ay tatlo lamang ang yumakap sa Islam sa mga kapatid ng kanyang tatay. Yung si Hamza, si Al-Abbas, at si Safiya, yung kanyang tiyahin. Tatlo lang. Ayon sa yung sigurado na isalaysay ng mga scholar. Kabilang din sa mga ito na sina Safiya, ina ni Zubair ibn al-Awwam. Yumakap siya sa Islam at lumikas al-Madina. Arwa na ina ng pamilya ng Jahsh, Abdullah, Abu Ahmad, Ubaydillah, Zainab, at Hamna na ina ni Abdul Muttalib na ang pangalan ay Salma bin Zaid mula sa tribu ng Banu an-Najjar. Ang kanyang ama ay si Hashim. Ito na yung ama ng lolo ng propeta. Si Abdul Muttalib, ang kanyang ama ay si Hashim ibn bin Abdi Manaf. Nagtungo si Hashim sa Asyam at iniwan ang asawang si Salma sa kanyang pamilya dahil kapapanganak pa lamang niya kay Al-Muttalib. Ito yung si Hashim, yung tatay ni Abdul Muttalib. Tatanda natin sa ngayon ang ating tinatalakay ay ang kasaysayan ng lolo ng propeta si Abdul Muttalib. Ang kanyang tatay ay si Hashim. Okay, nagtungo si Hashim sa Asyam. Asyam, ito yung lugar doon sa kasalukuyan. Ito yung Asyam, ang kapital niya ngayon ay yung tinatawag na yung Bilad Syam, yung lugar ng Syam, ang kapital noon ay tinatawag ngayon yung Syria. Pero yung Bilad Syam ay nahati sa kasalukuyan ay nahati sa 4 na lugar. Ito na yung Syria, Lebanon, Jordan, Palestine. Ito na yung tinatawag nila na Asyam. At iniwan ang asawang si Salma na sa kanyang pamilya dahil sa kapapanganak lamang niya kay Abdul Muttalib. Tinawag niya itong Shayba al-Hamd. Ang Shayba, ito yung pangalan ni Abdul Muttalib. Itong tunay na pangalan ni Abdul Muttalib. Tinawag lamang siyang Abdul Muttalib dahil akala ng mga tao nung bata pa siya, si Shayba, kasamang kanyang tiyuhin na si Al-Muttalib, akala ng mga tao siya ay alipin ni Al-Muttalib, kaya tinawag Abdul Muttalib. Alipin ni Al-Muttalib, pero hindi siya alipin ni Al-Muttalib na kanyang tiyuhin, bakos siya ay pamangkin ni Al-Muttalib. Bali, nakilala siya sa pangalang Abdul Muttalib, pero ang kanyang pangalan na tunay ay Shayba. Namatay ang kanyang ama sa Gaza at si Gaza, ito yung ang ama, si Hashim. Namatay ang kanyang ama sa Gaza, si Abu Roham bin Abdul Uzza, yung kasama ni Hashim ay nagbalik sa Madina na dala-dala ang kanyang pamana at kanyang asawa.
kinagigiliwan si Abdul Muttalib ng kanyang mga amain sa ina. Ngayon, nung bata pa si Abdul Muttalib, siya ay nasa Madina. Nasa Madina na doon sa pamilya ng kanyang nanay. Kapag siya ay nakikipagtalo sa ibang bata, ay palagi niyang sinasabi, ako ang anak ni Hashim. Kumbaga siya ay proud siya. Sinasabi niya na siya ay anak ni Hashim. Isang araw, isang lalaki mula sa Quraysh, mula sa tribong Quraysh, ang nakarinig sa kanya at sinabi nito sa kanyang amain, Al-Muttalib. Ito na yung tiyuhin ni Abdul Muttalib o si Shaybah. Kaya siya pinangalan ng Abdul Muttalib dahil inulit natin, akala ng mga tao ay alipin siya ng kanyang tiyuhin na si Al-Muttalib. Ito na yung si Al-Muttalib, tiyuhin ni Shaybah o si Abdul Muttalib. Sinabi ng lalaki na yon kay Al-Muttalib, tiyuhin ni Abdul Muttalib, napadaan ako sa pinto ng Bani Qayla at narinig ko ang isang batang lalaki, isang batang lalaki na nagsasabing siya raw ay anak ng iyong kapatid. Okay? Si Al-Muttalib, ang kanyang kapatid, ay si Hashim na tatay ni Abdul Muttalib o si Shaybah. Hindi nararapat sa isang bata na katulad niya ang mapabayaan na malayo mula sa kanyang tahanan. Kaya naghanda si Al-Muttalib patungo ng Al-Madina sa paghahanap sa bata. Okay, paghahanap kay Abdul Muttalib ng kanyang pamangkin. Nang makita niya ito, ay napuno ng luha ang kanyang mga mata. Niyakap niya ang bata na si Abdul Muttalib at binigkas ang sumusunod na mga tula. Ito yung tula na binigkas ni Al-Muttalib. Batid ko ang Shaybah. Ito yung si Shaybah, si Abdul Muttalib, at ang Banu An-Najjar. Ito yung An-Najjar ito yung pamilya ni pamilya ng nanay ni Shaybah o si Abdul Muttalib. Ang pamilya ng kanyang nanay ay An-Najjar, na naglagay ng kanilang mga anak na lalaki sa paligid niya na may mga pana at handang makipaglaban. Batid ko ang halaga niya sa amin at ang kanyang katangian, at ang aking luha ay bumuhos na parang ulan para sa kanya. Ito yung tula na kanyang binigkas nung makita niya si Abdul Muttalib, kanyang pamangkin. Kabilang din sa kaugalian ng mga Arabo yung mga pagbibigkas ng mga tula. At sinalagay niya ito sa kanyang likuran. Isinakay niya ito sa kanyang likuran sa sasakyang niyang hayop. O aking amain, sinabi ni Abdul Muttalib, kailangan mong pumunta sa aking ina. Ang sabi ng bata na si Abdul Muttalib. Kaya pinuntahan niya ang ina ni Abdul Muttalib, okay, upang sabihan siya na ipasama sa kanyang bata. Subalit tumanggi ang ina ng bata. Okay? Ang ina ni Abdul Muttalib ay tumanggi. Alis lamang siya upang manahin ang pamumuno ng kanyang ama at ang sagradong bahay ng Allah, ang katuwiran ni Al-Muttalib. Ito yung pinangatwiran ni Al-Muttalib. Yung uncle, yung tiyuhin ni Abdul Muttalib. Si Al-Muttalib ang pangalan. Ito yung kanyang ipinangatwiran na kumbaga para manahin lamang. Dadalhin niya para manahin. Manahin ang pamumuno ng kanyang ama. Ang ama ni Abdul Muttalib, si Hashim, at ang sagradong bahay ng Allah, ang katuwiran ni Abdul Muttalib. Pumayag siyang nanay ni Abdul Muttalib at dinala ang bata sa Makkah. Ito si Abdul Muttalib. Okay? Nung dumating na sila sa Makkah, anong sinabi ng mga tao? Ito si Abdul Muttalib, ang sabi ng mga tao. Kapighatian sa inyo, sabi ni Al-Muttalib. Sabi ni Al-Muttalib, siya ang nag-iisang anak ng aking kapatid na si Hashim, ang kanyang sinabi.
Nanirahan siyang kasama nila hanggang siya ay lumaki at pinagkaloob sa kanya ang pamamahala sa Banu Hashim. Okay, nung lumaki na si Abdul Muttalib, siya na yung namamahala sa Banu Hashim, pamilya, ang kani Hashim. Siya yung kumbaga naging leader ng angkan, leader ng pamilya Hashim, Banu Hashim, nakasama ang mga ugnayan tungkol sa sagradong bahay, pagpapakain sa mga naglalakbay ng Hajj, pagbibigyan ng inumin sa kanila, ang mga ugnayan ng mga naglalakbay ng Hajj, at ang iba pang mga bagay. Nung panahon na yon, ang pangangalaga o paglilingkod sa mga tao na naglalakbay sa pag-Hajj ay isa yon sa karangalan ng mga Quraysh, karangalan ng tribong Quraysh. At dumating sa panahon na si Abdul Muttalib na ang namamahala, naging tagapamahala ng sagradong, ng una ang pamilya Hashim at ang sagradong bahay na kung saan naglalakbay ang mga tao sa pag-Hajj noong panahon na yon. Si Abdul Muttalib ay isang marangal. Sinusunod niya ang kanyang mga mamamayan. Tinawag siyang Al-Fayyad, ang bukas kamay. Okay, ito yung katangian niya. Binansagan siyang bukas kamay ng mga Quraysh, tribong Quraysh, dahil sa kanyang kabutiang loob. Siya ang nakipagkasundo kay Negus. Ito yung si Negus ay hari ng Ethiopia, at noong panahon na yun, ang Ethiopia ay nasa ilalim niya ang Yemen. Ang Yemen naman ay sa lugar ng Arabo at karatig bayan ng Makkah, ang Yemen, lapit sa Makkah. Nang binawian, siya ang nagkasundo sa Negus para sa Quraysh. Ang kanyang mga anak na lalaki, sina Al-Harith, Makrama, Ibad, Anis, Abu Omar, Abu Ruhm, at mga iba pa. Nang binawi ng buhay ang amayin niyang si Al-Muttalib, okay, si Naufal bin Abdi Manaf ang nag-angkin ng kanyang pamamahala at pagbibigay pa siya sa pagitan ng mga pamilya, na ang pag-angking ito ay isang labag sa batas nila. Si Naufal ay kapatid din ni Al-Muttalib, kapatid din ng tatay ni Abdul Muttalib na si Hashim. Magkakapatid ito, si Al-Muttalib, si Naufal, si Hashim. Pero ano nangyari? Si Naufal ay inaangkin niya. Nagkangkin ng kanyang pamamahal at pagbibigay ng pasito na nabanggit dito. Yun ay labag sa batas. Ngayon, humingi siya ng tulong sa ilang mga kalalakihan mula sa Quraysh. Okay? Hindi kami makikialam sa inyo na yung amain ang kanilang sinabi. Bali, hindi namagitan o hindi kumbaga nag-ayos ang mga kalalakihan mula sa tribu ng Quraysh sa pagitan ng Abdul Muttalib at ang kanyang amain na si Naufal, kapatid ng kanyang tatay. Kaya sumulat siya sa kanyang mga amain sa ina. Okay, sumulat siya sa kanyang amain sa ina mula sa Banu An-Najjar. Ito yung pamilya ng kanyang nanay ay An-Najjar. Sumulat siya. Ito ay naidaan sa tula para
Sumulat siya para sumaklolo ay para humingi ng saklolo, humingi ng tulong sa kanyang mga amain sa panig ng kanyang nanay. Gaano kahaba ang aking mga gabi dahil sa kalungkutan at pag-alaala, mayroon bang mensahero na magpapabatid ng aking kalagayan sa An-Najjar. Ang aking amain Banu Addi, ito binanggit yung mga kanyang mga tiyuhin, mga pamilya ng kanyang nanay. Okay, kamag-anak ng kanyang nanay, Banu Addi, Dinar, Mazin at Malik, upang pangalagaan ako mula sa kalituhan ng aking kalagayan. Kung kasama sila ay hindi kinatakutan ang mga pang-aapi ng sinong panalo, sapagkat ako isang minamahal at pinangangalagaan na nabubuhay ng isang buhay na walang pag-alaala hanggang sa ako ay maglakbay sa aking mamamayan at aking amain, si Al-Muttalib, na nagpagulo sa akin nang ako ay dalhin doon. Para bang isinalaysay na sa kanyang mga pamilya, sa kanyang nanay, ang kanyang kalagayan. Yun ay naging resulta nung siya'y namuhay na sa Makkah dahil dinalasan ng kanyang amain na si Al-Muttalib. Yun ay sinalaysay na sa kanyang mga amain sa Madina, mga kamag-anak ng kanyang nanay. Nagpagulo sa akin nang ako ay dalhin doon sa Makkah yung tinutukoy. At nang wala na ang aking amain, wala na si Al-Muttalib na nagdala sa kanya sa Makkah, sa napakalalim na bakas ng kamatayan, biglang dumating si Naufal at inangkin ng aking mga ari-arian. Kaya si Naufal, kapatid din ng kanyang tatay na si Hasim. At yung pag-angkin ni Naufal ng kanyang ari-arian at pamamahala sa angkan ay labag yun sa batas nila dahil si Abdul Muttalib ang naatasan na mamahala. Okay. At ito pala, may karugtong yung tula. Nang makita niya ang isang lalaki na ang kanyang mga amain sa ama ay nagsilayo at ang kanyang mga amain sa ina ay napakalayo, iniwan siyang walang kahit na sinong tagapangalaga. Kaya't halina at itigil ang pang-aaping ito mula sa anak ng inyong kapatid na babae. At huwag niyo siyang pabayaan sapagkat batid ko na hindi ninyo ako pababayaan. Ito yung tula na sinabi ni Abdul Muttalib na pinadala niya sa kanyang mga amain o mga tiyuhin sa kanyang nanay. Nang mabasa nito ni Abu Sa'ad bin Addi An-Najjar, itong kapatid ng kanyang nanay, siya ay nananangis at naghanda mula sa Al-Madina na binuo ng 80 mangangabayo hanggang sa sila ay makarating sa Makkah. Siya ay huminto sa Al-Abtah, kung saan niya natagpuan si Al-Muttalib. Al-Abtah ay isang lugar doon sa Makkah, kung saan niya natagpuan si Al-Muttalib, Abdul Muttalib. Doon tayo sa bahay ko, o aking amain. Okay, sinabi niya Abdul Muttalib sa kanyang amain na si Abu Sa'ad bin Addi. Hindi, sumpaman sa Allah, gusto ko munang makita si Naufal, ang sagot ng kanyang amain. Iniwan ko siyang nakaupo sa may itim na bato kasama ang ibang matatandang kalalakihan mula sa kanyang tribo. Ang paliwanag ni Abdul Muttalib. Nagpatuloy si Abu Sa'ad hanggang sa makaharap niya sila. Ito yung sinabi ni Naufal. O Abu Sa'ad, pinagpala ng Allah ang umagang ito.
ang sinabi ni Naufal habang siya ay napatayo. Ibig sabihin siya ay nagsalita at bilang paggalang kay Abu Saad na amain din tiyuhin din ni Abdul Muttalib sa kanyang nanay, bilang paggalang ay yon ang nasabi niya. Pinagpala ng Allah ang umagang ito. Ang sinabi ni Naufal habang siya ay papatayo. Anong sinagot ng tiyuhin ni Abdul Muttalib sa kanyang nanay? Hindi pinagpala ng Allah ang umagang para sa iyo. Hindi pinagpala ng Allah ang umaga para sa iyo. Ang kanyang isinagot. Hinugot niya ang kanyang espada, sumpaman sa Panginoon ng bahay na ito. Kung hindi mo ibabalik sa anak ng kapatid kong babae ang inagaw mo mula sa kanya, papatayin kita ng espadang ito. Ibig sabihin, ang nagkatunggali rin ay ang dalawang tiyuhin ni Abdul Muttalib. Ang tiyuhin niya sa kanyang tatay at ang tiyuhin niya sa kanyang nanay. At siyempre, pinagtanggol ng kanyang tiyuhin si Abdul Muttalib laban sa kanyang laban kay Naufal na tiyuhin din ni Abdul Muttalib sa kanyang tatay. Ang sumpaman, inulit natin sumpaman ang Panginoon ng sinabi ni Abu Saad. Sumpaman sa Panginoon ng bahay nito, kung hindi mo ibabalik sa anak ng kapatid kong babae ang inagaw mo mula sa kanya, papatayin kita ng espadang ito. Ang paggalit niyang sabi, ibinigay ko na ito sa kanya, ang kanyang paliwanag, ang paliwanag ni Naufal. Tinawag niya ang matandang kalalaki ng Quraysh, tribo ng Quraysh, upang sumaksi na sa kanyang mga salita. Pagkatapos ito ay napunta siya sa kay Shayba at nanatili sa kanyang tahanan sa loob ng 3 araw. Bago siya umalis ay nagsawa ng muna siya ng umrah at bumalik sa Al-Madinah. Ang pag-umrah ito yung maliit na pilgrimahe, umrah. At pagkatapos ng umrah, si Abu Saad na tiyuhin ni Abdul Muttalib sa kanyang nanay ay bumalik na sa Al-Madinah. Sinabi ni Abdul Muttalib, ito yung sinabi ng Abdul Muttalib, Mazin Abu Addi Dinar ibn Taymila, iniwaksi ang pang-aapi laban sa akin sa pamamagitan nila. Ibinalik sa akin ng Allah ang aking mga karapatan at ang ugnayan ko sa kanila ay labas mula sa aking tribo. Nang mangyari ito, gumawa si Naufal ng pagkakasundo sa pagitan ng Banu Abdi Shams, Ibn Abdi Manaf at Banu Hashim. Ang Banu Hashim ay gumawa ng pagkakasundo sa pagitan ng Khuza'a at Banu Abdi Shams. Ito yung mga pamilya at Naufal. At ito ang naging dahilan ng pananakop sa Makkah na ating matutunghayan. At nang makita ni Khuza'a ang pagtataguyod ng Banu an-Najjar para kay Abdul Muttalib, nang makita ni Khuza'a ang pagtaguyod ng Banu an-Najjar para kay Abdul Muttalib, sila ay nagsabi sa angkan natin siya ay nagmula kaya't mas may karapatan tayo sa pagtataguyod sa kanya. Ito ay sa dahilan na ang ina ni Abdul Manaf ay nagmula sa kanila. Kaya't pumasok sila sa bulwagan ng pagpupulong at nagkasundo sila na sumulat ng isang kasunduan sa pagitan
sa pagitan nila. Ngayon, tutungin naman natin sa madaling pagbasa lamang yung kasaysayan ni Abdullah, ang ama ng mensahero. Ang tungkol naman kay Abdullah, ama ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay dapat inalay sa kadahilanan na siya Abdul Muttalib ay inutusan sa kanyang panaginip na hukayin ang Zamzam, na kung saan ay itinuro sa kanyang lugar nito sa mga nakalipas na taon. Ang Jurhum, ito ay isa ring pamilya, angkan, ay pumalis sa pamilya ni Ismail, okay, bilang tagapangasiwa ng Makkah. Pinangasyon nila ito sa mahabang panahon, subalit sila ay nakagawan ng mga katiwalian sa sagradong puok ng Allah at ang digmaan ay naganap sa pagitan nila ng Khuza'ah na mula sa mga tribo ng Yemen na ang mga naninirahan sa Saba. At wala ni Saman sa mula sa Banu Ismail ang nakapag-asawa na taga kanila. Tinalo sila ng Khuza'ah at pinalaya sila sa Makkah. Sa paglisan ng mga Jurhum ay inilibing nila ang itim na bato, Maqam Ibrahim. Ito na yung bakas ng paa nung nadapuan ni Propeta Abraham. Maqam Ibrahim at ang balon ng Zamzam na si Qusay bin Kilab, ang pumalis sa pamamahala sa Makkah, ay naibalik sa kanya ang mana ng Quraysh. Si Qusay, ito naman yung angkan din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ito yung lolo ng kanyang pamilya. Ang pamilya ni Propeta Muhammad ay Hashim, Banu Hashim, pamilya Hashim. Si Hashim ay lulo sa tuhod ng propeta, at si Hashim naman ang kanyang lulo ay ito si Qusay. Ito sa panahon ni Qusay, dito na ibalik ang pamamahala sa Makkah. At ang iba sa kanila ay nanirahan sa Makkah at sila ay ang mga Quraysh na mga lambak. Samantalang ang iba ay nanirahan sa labas ng Makkah, sila ay ang mga Quraysh na nakatira sa paligid ng Makkah. Kaya't ang Zamzam ay nanatiling nakabaon sa lupa hanggang sa panahon ni Abdul Muttalib. Okay, dumating na yung panahon ni Abdul Muttalib. At nang makita niya sa kanyang panaginip ang lugar nito, ay nag-umpisa na siyang maghukay hanggang sa matagpuan niya ang mga espada na nakabaon dito, kasama ang mga alahas at usa na yari sa ginto na may mga palamuti ng perlas. Isinabit ito ni Abdul Muttalib sa Kaaba. Wala siyang ibang anak na lalaki maliban kay Al-Harith, kaya ang mga Quraysh ay nakipagtalo sa kanya. Paghatian natin ang sabi nila sa kanya, hindi ko ito gagawin, ito ay isang gawain na tanging ako lamang ang napili na gumawa. Kung gusto niyo ang maghanap kayo ng kung sino ang gusto niyong mamagitan sa atin. Ang kanyang pangatwiran sa mga sandaling ito, si Abdul Muttalib ay gumawa ng isang panata. Kung siya ay pagkakalaban ng Allah ng 10 anak na lalaki, sila ay lumaki upang pangalagaan siya, iaalay niya ang isa sa kanila na susunod sa Kaaba. At nang umabot sa 10 ang bilang nila, ay batid niya na sila ay nasa tamang gulang na upang siya ay pangalagaan. Ipinabatid niya sa kanila ang kanyang panata at siya ay kanilang sinunod. Ang bawat isa ay nagsulat ng kanilang pangalan sa kanyang pana. At pagkatapos ay ibinigay nila ang mga ito sa tagapangalaga ni Hubal.
Ito yung Diyos-Diyosan. Itong pangalang Hubal. Dahil nung panahon na yon, ang mga tao noon, ang mga ay sila ay sumasamba sa likas. Sapagkat palaging siya ay nagpupukol ng mga pana. At ang pana ni Abdullah ay nangibabaw. Kaya kinuha ni Abdul Muttalib ang kutsilyo niyang pangkatay upang ialay siya. Subalit lumapit ang mga Quraysh mula sa kanilang pagtitipon at pinigilan siya sa kanyang gagawin. Ito yung ipapatupad ni Abdul Muttalib ang kanyang pangako na kung biyayaan siya ng Allah ng 10 anak, ay isa sa 10 anak niya ay kanyang iaalay, kakatayin. Ngayon, ipapatupad niya, pero lumapit ang mga angkan ng Quraysh o tribo ng Quraysh at siya ay pinigilan. Pinigilan siya sa kanyang gagawin. Ano ang dapat kong gawin sa aking panata? Kasi naging panata yun, dapat ipatupad ayon sa mga kanilang kaugalian noong unang panahon. Ang sabi niya, inimingkay nila sa kanya na mag-alay na lamang siya ng 10 kamilyo. Okay, kapalit ni Abdullah. 10 kamilyo na. Kahit siya ay naghagis ng palatandaan kung alin ang iaalay sa pagitan ni Abdullah at ang mga kamilyo. Ito ay sumasalungas sa kanya. Palatandaan. Kumbaga mayroon siyang ginawang palatandaan. Yun ay kaugalian din ng mga Arabo noon. At ito ay sumalungas sa kanya. Sa kanya. Na kanyang kinainis. Patuloy na nadaragdagan ng bilang ng mga kamilyo ng tagsasampu. Patuloy na sumasalungat. Patuloy na sumasalungat ang palatandaan kay Abdullah hanggang sa ang bilang ng umabot ng 100 kamilyo. Ang dumating yung hanggang umabot ng 100 kamilyo. Saka hindi na sumalungat. Pagkaraan na tumigil ang palatandaan na salungat sa mga kamilyo. Kumbaga naging negative naman at kinatay ng mga ito. Yon ang naging desisyon. Bilang para hindi na may sakripisyo si Abdullah, anak ni Abdul Muttalib, na tatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ito na yung kapalit. 100 kamilyo. Pagkaraan ay tumigil ang palatandaan, salungas sa mga kamilyo at kinatay ang mga ito. Okay, kinatay ng mga 100 kamilyo bilang kapalit niya. Na ito ang naging isang pangkaraniwang gawain. Naiulat mula sa propeta na siya ay nagsabi, okay, ako ay ang anak ng 2 alay. Okay, ito yung sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako ay ang anak ng 2 mga alay. Halimbawa, sino yung alay? Si Propeta Ismail. Si Propeta Ismail dito nagmula ang angkan ng propeta dahil ang tribong Quraysh ay galing kay Kinana. Si Kinana naman ay galing sa angkan ni Adnan. Okay, si Adnan naman ay isa sa mga anak, isa sa mga salinlahi ni Propeta Ismail. Kaya sinabi ng propeta na siya ay anak ng 2 alay. Bakit? Dahil si Ismail ay ang kanyang ninuno. Si Ismail ay anak ni Propeta Abraham. Dito nagsimula ang angkan ni Propeta Muhammad, si Ismail, hanggang dumating sa panahon ng kanyang tatay, si Abdullah, tatay ni Propeta Muhammad, na iaalay din ng kanyang tatay na si Abdul Muttalib. Kaya sinabi ng propeta, ako ay anak ng 2 alay, na sino yung 2 alay na tinutukoy doon? Si Propeta Ismail, dahil si Propeta Ismail sa panahon niya ay iaalay din, pinagtangkan din iaalay ni Propeta Abraham. Siya ay kakatayin, pero sa kagusto ng Allah,
ay pinalitan ng Allah ang si Ismail ng isang kambing sa panahon na yon. Okay. Pagkatapos ay pinabayaan ni Abdul Muttalib ang mga kamilyo at pinagbawalan niya maging ang mga tao mababangis na hayop na kumain mula rito at ang mga garantiya sa bawat pagdanak ng dugo sa mga Quraysh at mga Arabo ay nagpatuloy na kapalit ng 100 kamilyo. Ipinatupad ito ng mensaherong Allah sa Islam, sa panahon ng Islam. Si Safiya bint Abdul Muttalib ay nagsabi, inukay namin ng Zamzam para sa mga naglalakbay ng Hajj. Zamzam, ito yung inumin, tubig o spring na lumabas dyan sa Makkah, sa lugar na kung saan sa panahon na yun, walang pananim, walang tubig, ay lumabas yung tinawag na Zamzam o spring o tinawag na Zamzam. Inukay namin ng Zamzam para sa naglalakbay ng Hajj at ang matubig na lugar ng Al-Khalil. Al-Khalil, ang tinutukoy itong Khalil, ang minamahal ay si Prophet Abraham. Lugar ng Al-Khalil at ang kanyang marangal na anak na si Ismail. Si Jibril ay hindi masisisi. Okay, ang Zamzam ay gamot sa karamdaman at isang pagkain. Mga kapatid na mag-aaral na ating tinalakay na ang pangatlong aralin at atin ang binasa at binigyan natin ng komento, at least makita natin yung kasaysayan, kahit hindi pa naman natin may sasaulo ang mga kasaysayan. Ang importante yung mga aral lamang dito sa kasaysayan ni Abdullah, ang ama ng propeta, ay isa pala siya sa iaalay sa panahon ng kanyang tatay na si Abdul Muttalib. Pero subalit sa kagusto ng Allah ay hindi nangyari ang pag-alay na yon. Pag-alay ng kay Abdullah, hindi siya nakatay. Ito ay pinalitan ng 100 kamilyo. At si Abdullah, yon yung pangalan ng tatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah mga kapatid sa Islam, sa susunod ay pagpapatuloy din natin ang iba pang aralin. At hanggang dito na lamang mga kapatid sa Islam. Sana ay kahit paano ay nakapulot din tayo ng mga aral dito sa mga kasaysayan. Una sa kasaysayan ng propeta kasama ng kanyang mga magulang. Hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.